sa Miapian. Mangrove area. Yung kalinisan, kailangan ng kalat na basura. Ilalim. Alam mo sa gubat ka. Mga tao sa amin yan, mga miyapi. Mga miyapi. Yung malalaki niyan, yung mga ginawang pang ano ng bangka, tawag sa amin pamarong. Yung duluhan ng bangka, yung kinukortihan yan para ilagay sa ulan ng bangka, kinakabit doon sa minumod ng karpintero sa kasko, sa unayan tawag dyan miyapi. Sa amin wala lang miyapi, dalawang tatandang miyapi kung araw ng malaki pinumbanan nila. Puro nga ba kabahayan yung area na yun. Pagka mayroong ganito, yung malalaking alon na dumarating, mga bagyo-bagyo, nakukuha nila yan, nabibiyak o nahaharang nila yung malakas na alon at hindi na katama dun sa property sa dry lang, babasagin ng yan tibay pangkas ng balik ng babaw. Pero yung puno hindi yan nabubuwal. Ang puno niya ay kanyang mga ugat ay nakatanim, nakapundasyon sa isang matibay, parang isang tao kapag ang pundasyon mo ay si Jesus, sa salita ng Diyos, habang dumating sa buhay mo, pagka pa rin nakatayo sa pundasyon ka, isang matibay na bato, cornerstone tawagin sa Bible. Yan yung sinasabi ng Bible. Kapag ang tao daw ay nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin, darating ang bagyo, puno sa buhay, yan ay masisira. Alala ko yung bahay sa Mandalo, palibasa ko may bayin, pero wala nang may ibang mapagtayuan. Doon tinayo sa parting buhangin, dumating ang bagyo, ayun, nabuwal ang kanyang bahay. Maliit pa ako noon, grade 2, doon sa Iligan City, Mindanao, doon sa Agus area. Sino yung mga taga-Agus dyan, taga Maria Agustina Falls, shout out dyan ha. Yung kinalakihan ng lugas, Iligan City, shout out sa mga taga-bundok doon sa Mahogany. Yung sa Pinablanon, ilog dyan, tinatawid yan, grade 1 pa lang ako. Nagpapatawi sa akin yung aking teacher. Ang aming bangka ay kabilang katig lang, isang buong truso na inukaan sa gitna ginawang bangka. Kung kaya ko nang tikinan yun sa tawid, malalim yung ilog na yun. Sino nakaalala dyan nung panahon ng bagyo ay maraming namatay doon sa Pinablanon, sa Barangay Bayog, barangay na yata ngayon yun, Barinao. Yun. Tinatawid pa lang. Doon po na yung mga sarili. Pagkatiwalaan mo pala ako. Salamat sa Diyos. Sa mga experience na yun, pinatatag ako. At sa pundasyon na yun, hanggang sa pulot ako ng Panginoon sa isang area. Islam area. Lord, salamat. Happy birthday to me. Salamat. So, pundasyon sa bato. At ang taong tayo sa ibabaw ng bato ay dumating man ang bagyo,
ano sa buhay, problema sa buhay, kasalatan, ay hindi siya natitinag, natili siya nakatayo kasi ang kanyang pundasyon ay matibay ng bato. Matibay ng bato, parang isang parula na lighthouse nakatayo doon sa gitna ng laot, malapit sa mga bahura. Doon yun siya nakatayo, paso yun at tinatayo na ng lighthouse bilang guide sa mga navigators. Pagyo pa, lighthouse na yan na napili nandoon sa lugar na yun. Pagyuhin man, bayuhin man, ang ilaw ay nanatiling nakasindi pa rin dahil buhay ng tao kailangan si Kristo ang ating pundasyon. Mula Old Testament hanggang Revelation sa New Testament, Christ is the center of our life, of my life. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon.